Vamos. As ko na kasi sa akin, hospitals, ano masama na ako sa hospital siya. Ano na po? Well, sa nato, kasi itong mga benepisyo naglalaban natin, mataas na natin. Pero useless yung mga hospital na wala naman. Kasi yun ang makaraming hospital na nagsasara dahil dito sa mga return to hospital. Kaya kanina sinabi ko tayo po ay nag-private na sana mag-play ng amnesty. Dito, pag-qualify natin kung ano yung mag-play ng amnesty. Yung mga denied claims of late submission, yung mga return to hospital dahil yung mga discrepancy na hindi naman po kasi namin sa hospital. Hindi na natin ito, dapat mabayaran ng mga hospital. Yun na nga, useless na pinag-ilaban natin kung wala namang mga hospital na tatanggap. Yun ang pinag-gagalingan natin dito. Then, yes, tama kayo, tama po doon na ang solusyon talaga nito eventually mas namin yung magpapabilis sa digitalization ng sa pag-inom kung sinabing amnesty, napapayaran ng hindi. Hindi ko sabihin, yun pong mga, kasi dito sa amnesty na final natin, maraming kasama dito. Una sa lahat, yun pong mga denied claims due to late submission. Ibig ko sabihin, bayaran na po ang hospital dito. Bayaran na. Pangalawa, ito pong mga return to hospital na claims na dahil sa mga discrepancy, katulad po nagkamali lang sa pangalan, may isang, kasi nag-deny yung claims, halimbawa, may second name, hindi na ilagay. So, binabalik po ito. No? Kasi yung nasa record, may second name, yung nasa court, walang second name. Binabalik ito. Isang initial na kabalik. So, dapat ang mga ito tingnan natin. No? Kasi, totoo naman ang mga ito ay naibawas na ng hospital sa mga pasyente. So, kailangan, paano naman yung, ito nga, sabi ko kanina, nilalaban natin na itaas yung mga benepisyo, itaas yung mga coverage. Kung wala naman pong hospital, so useless po itong mga nilalaban natin. And then the other thing is yung mga blacklisted na hospital. Marami po tayong hospital, blacklisted, again, dahil po sa mga maliliit. Kasi nagkaroon po may isang kaso overpayment ng 2,600 pesos na hindi naman kasalanan ng hospital dahil nung nag-digitalize, nag-submit po sa hospital ng manual na record, tapos na-input pa sa computer. So, na-double yung bayad ng 2,600. Eh, mas malaki pa yung penalty na hinihingi, 300,000 yung penalty doon sa overpayment, 2,600. Then may kaso pa ng fraud. Para sa akin, hindi ko siguro gagawa ng fraud ang hospital sa halagang 2,600. Na alam naman nila, may penalty na malaki at magkakakaso pa. Blacklisted ang hospital, eh di pag blacklisted, ibig sabihin, kakulangan niya sa bed capacity para po mag-servisyo sa ating mga PhilHealth members. Hindi sila makatanggap ng PhilHealth members. Itong mga to gusto kong ibalik po sa system para madagdagan yung bed capacity. Dahil alam naman natin, meron nga tayong pinaglalaman, zero billing, nasa batas, no balance billing. Kaya lang, pagdating mo naman sa hospital, puno yung PhilHealth ward. So ano mangyayari? Wala rin yung president. Kailangan madagdagan yung bed capacity maibalik itong mga hospital na to sa public healthcare system. Right now, yung pinag-usapan mga issue about sa balance rate, sa mga RTH claims, yung mga claims na pinagayon ng ilang beses natin ito napag-usapan all parang silang plaka na tayo dito. So, ano pong inyong way or inyong solution para once and for all, para maayos ang isang issue ng PhilHealth? Kasi ang daming mga member ang hindi na itinabang sa mga things sa PhilHealth na nababayaran. Well, una sa lahat, of course, yung computerization, kailangan bilisan po at may ayos na itong computerization. Kasi this will fast the people. And of course,
mapigilan din yung mga ganitong pagkakamali, itong mga fraud, sa pagbayad. So, computerization talaga yung sagot dito. Yung akin ngayon, paano itong mga nangyari na? Kailangan isipin din natin dahil kanina nga napag-usapan na maraming hospital ang nagsira na. Yung pong mga return to hospital na billing na hindi na naibabalik, isang rason dito ay dahil nagsira na ngayon. So, ang akin ay pinaglalaman, madagdagan yung bed capacity sa sistema. Kaya ako pinaglalaman. The other reason is, yung kung gusto natin gawin dito, na itong mga pera nito ay maibaba talaga para sa beneficio. Dagdagan yung beneficio. Talagang ito ay ibaba. At ito nga po isang nakita natin at tayo po ay isunod natin ito sa American na nakapasa na po ako at natapos na yung committee report at inaasahan ko baka by next week ipasa na po yung sa plenaryo. Ito po yung sinabi natin doon. Yung administrative cost ng PhilHealth, meaning to say, yung pinagkukunan po nila ng kanilang paggastos sa organization, pagsweldo, bonus na, under the old universal healthcare o under the existing universal healthcare law now, Republic Act 11223, nakadepende ito 7.5% galing lang po sa total collection from direct and indirect contributors. Meaning to say, 7.5 na total collection nila, yun lang ang pwede na masusin sa organisasyon. So, kaya ang nangyayari ngayon, yung PhilHealth, nakatutok lang sa collection, nakakalimutan yung benefit payments. So, ang ginawa natin sa revision, pinasok natin, ginawa natin 5% lang from total collections from direct and indirect contributors, 7.5% galing po sa benefit payments. Total benefit payments, 7.5%. Para mapilitan ng PhilHealth na ilabas lahat ng mga pera sa benefit payments. Kasi doon po nakasalalay, depende ngayon, yung kanilang sweldo, yung kanilang bonus, yung kanilang operational expense, yung pagpapalawak ng kanilang organisasyon. Kasi kailangan pong palawakin. Bakit po naging 7.5 at dinagdagan ko pa ng isang 5% galing sa earnings for investment for a total of 17.5. Bakit ko po gustong gawin 17.5 from 7.5? Kasi nalaman natin na itong mga delayed payments na to, delayed pagtaas ng case rates na 12 years na hindi tinataas, ay dahil sa kakulangan sa tao, kakulangan ng actuary teams na gumagawa ng study para itaas itong mga case rates ito. And 9,000 plus ang case rates nito. Imagine mo kung every 6 months daw bago makapagtaas. Yung isang case rate, 6 months daw inaabot bago pwede itaas, pinakamabilis na yun. And 9,000 case rates ito, imagine sa masakapagtaas. Dahil iisa lang yung team na gumagawa nito. Kaya gusto ko dagdagan nila ng team na mag-aaral, gumagawa nitong actuarial study para itong mga case rates na to, sabay-sabay may taas. No? Kasi hindi naman po nakakapagantay yung sakit. Yun po yung sinasabi natin, hindi nakakapagantay yung sakit. At lalo na ngayon, may isang study from WTW Global Medical Care Survey, may taon magtataas ng 18.3% ang healthcare cost. So, magiging paano wala yung mga na pagtagumpayan natin increase na ito, hindi dadagdagan. Eh, paano madadagdagan? Kung gumagawa na ang ating usabi, ay kulang. So, yun po yung sinasabi. Yes, hindi po kakayanin po ito dahil napakaraming pera. Dapat alaman na natin na mga nakarami. This year, ending December 31, 2024, 498 million na-invest na deposito. Pwede pa yan sa surplus. Ayaw ko tawagin surplus. Gusto ko tawagin unused funds na 150 million. Pwede pa dun sa mga appropriated na 80 billion and 21 billion na nasa DBM na hindi pa nila nakukuha.
So, kung kwentahin mo lahat ito, 700 plus billion ang pwedeng gastusin. So, kaya sabi ko, kailangan mo lang ng pera nito ay ilabas. Otherwise, hindi mo wala yung zero subsidy pa rin ang mangyari next year kung hindi mo ito gamitin talaga. Hindi ka tanggap-tanggap dahil habang ang pera nito ay nandyan, nakadeposito sa iba't ibang nasa DBM, marami kayong kababayan na mamatay dahil ayaw magpadala sa hospital. Sa takot na walang pambayad, walang maggastos, pangputa, lalong malulong sa kahirapan, yung konting ipon sa isang iklap ubos. Madadamay pa yung pamilya, kailangan ibenta yung ari-ariyan, isasagda. So yun ang pinaglalaban talaga natin. Karapatan po ng bawat isang Pilipino, libreng gamot, libreng pagpapagamot. Malinaw po yan sa universal healthcare law. Kaya nga may COPP. So yan po yung talagang pinagpapagamot.